Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Huwag kang magsinungaling! Ikaw ang sinungaling! Dahil alam ko ng totoo. Ikaw ang pumatay kay Irene! Narito na nga ating pakatutukan at aabangan bukas Martes sa abot kamay na pangarap. Nakumpirma na nga dito ni Lynette ang katotohanan na itong si Carlos ang mastermind sa pagkawala dito ni Irene. Dahil sa pinuntahan ni Lynette itong Morinaria kung saan ay hindi niya ipinapaalam kay Carlos. At nauna naman na nagpunta dito si Carlos. At ang kasunod nito ay ito namang si Lynette. At ang nakakaalam ay itong si Chang Susan at itong ang si Annalyn. At dito naman na sinubukan na magsinungaling ng lalaking ito kay Lynette. Subalit ay wala nga itong kawala dahil na makita ni Lynette ang carpet na pinagbalutan dito ni Irene. At lalo pa sinabi ng kasamahan ng lalaking ito na napulot din nila itong carpet kasama ng katawan ng babae. At ipinakita nga ni Lynette ang larawan ni Irene at nung una ay itinanggi pa rin. Subalit natakot ang mga ito nang sabihin dito ni Lynette. Natatawag siya ng mga pulis upang imbestigahan ang purinarya na ito. At dito naman pinigilan ng lalaking ito itong si Lynette na tumawag ng pulis dahil aaminin na nga daw na totoo. Subalit wala na nga doon ang katawan ni Irene dahil pinadispatcha na nga ni Carlos Benitez. At dito na tinanong ni Lynette kung sino ang lalaking nagpunta bago siya dumating. At dito na ipinaliwanag ng lalaki pero hindi daw niya nakuha ang pangalan nito kaya napilitan naman itong si Lynette na ipakita ang litrato ni Carlos. At dito nga na itinuro ng lalaking ito na siya nga ang lalaking nagpunta roon. Kaya nakumpirma dito ni Lynette na walang duda si Carlos nga ang pumatay dito kay Irene lalo pat nandoon din itong carpet. Samantala, dahil nagsagawa nga ng investigasyon nitong si Justin, dito rin nila nakumpirma na itong si Irene Castro ay nagpakasal pala sa US at ang kanyang napangasawa itong si Don Carlos. Nagulat naman itong si Annalyn nang ipakita dito ni Justin ang buong record ni Irene Castro na ikinasal pala ito sa US at pinakasalan itong si Lynette dito sa Pilipinas. Kaya nanganganib naman ngayon itong si Lynette dahil sa kaba at umuwi nga siya doon sa mansyon ni Carlos upang magsibalutan at puntahan nga itong si Annalyn. Subalit hindi pa nga siya nakababa ay agad naman dumating sa kwarto itong si Carlos. At nagtataka ito na kung bakit nagsibalutan na itong si Lynette na bukas pa daw ang kanilang bakasyon. At dito naman sinubukan na magsinungaling itong si Lynette na inihanda lamang daw niya at ilalagay sa kotse itong kanyang bagahe. Nang sa ganun bukas ay aalis na lamang sila. At dito naman pagbaba ni Carlos ay nagri-ring naman ang cellphone ni Lynette na naiwan sa ibaba at dito niya nakita ni Carlos itong calling card na galing doon sa purinarya. Kaya agad binalikan itong si Lynette at dito na nga nagkasagutan ng dalawa at dito pa sa gilid sa may hagdan. At dito naman na sinabi ni Carlos na huwag magsinungaling itong si Lynette at sumagot si Lynette na ikaw ang sinungaling dahil alam na niya ang totoo na itong si Carlos ang pumatay dito kay Irene. At aaminin na rin ni Carlos dito kay Lynette. At binantaan niya ito na wala makakaalam sa kanilang sikreto dahil kung magpupumilit itong si Lynette ay baka isusunod daw siya dito ni Irene. At makakaalis na nga sila nang hindi malalaman dito nila Annalyn at Chang Susan dahil nakahanda na rin naman itong mga gamit ni Lynette na inilagay sa kotse. At dito naman madidiscover ni Lynette ang tunay na pagkatao dito ni Carlos lalo pat nanganganib itong si Lynette na baka saktan siya dito ni Carlos dahil hawak ngayon ni Lynette ang buong katotohanan. Kaya yan naman ating pakatutukan at nag-aalala ng husto itong si Annalyn sa mga posibleng malaman dito ni Lynette na ang kanyang napangasawa ngayon ay kasal din pala dito kay Irene Castro. Lalo pat sinabi ni Joyce na kriminal nga itong si Carlos. Yan ang ating pakatutukan bukas. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap.